Hi guys, so sabi ni Sir, ang dami daw problema nung ginawa ko. Una daw, bakit daw ako gumawa ng parang pa-wave maker doon? Try to be. Ano pang hinihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Huwag mo kalimutan ng hashtag DripMadeMeBuy-This. Ganyan yan kasi malakas masyado yung nabili kong sump. I mean yung pump. And merong mga nagsasabi na palitan mo na lang sa A3000, ganyan. Yun nga, mali na nga yung nabili kong pump, masyadong malakas, ba? Diba? Hindi naman ganun kadaling magpalit ng pump. Like yung sabihin mo dun sa seller na, ay masyado po malakas yung pump, palitan ko na lang po ng A3000 kasi masyado po malakas. Tapos refund nyo na lang ako dun sa sobra na binayad ko dito sa A4800. So, hindi po siya ganun kadali. Kaya ginawan ko po ng paraan. Kaya nga po ako naglagay ng ganun eh. Tapos, sabi niyo babalik yung dumi. Yun nga, merong bumabalik na dumi. Kaso lang, may nahihigo pa rin naman na tubig dito sa overhead sump ko. So, meron pa rin duming papasok dito. And I think nasusupply niya lang yung tamang tubig para dito sa overhead sump. Pag pinatay ko yun, sobrang lakas nga niya, 'di ba? Tapos sabi nyo, yung K1 tsaka yung bio balls daw, pang malaking sump daw yun. Ito pong bio balls, galing po ito dun sa luma akong trickle filter. So pipili lang naman po ako kung etong bio balls na to ilalagay ko dun sa may paso, dun sa backyard para paarawan, or ilagay ko na lang dito kasi wala naman akong paggagamitan. So naisip ko, I think better na nandito na lang siya compared dun sa nakalabas at walang gumagamit dun sa labas. Ito namang K1 po na to, well, pwede ko naman to tanggalin. So kahit tanggalin ko to, ganito pa rin naman po yung sump. So wala naman po mangyayari. So yun nga, same kung gusto nyo tanggalin ko siya, pwede ko siyang tanggalin, pero ganun din naman. I mean, wala rin namang mangyayari. So ayun po.